kausap namin kanina, isa sa mga opisyal ng Duterte administration, and to some, the former president's foreign policy, he really avoided a possible nuclear war that could erupt sa Pilipinas using the China and US conflict. Ngayon, marami kasi mga tao na maraming reklamo sa pamahalaan, ayuda, pa-concert, yung mahal na presyo ng bigas, ekonomiya, lahat-lahat na. Pero ito kasing issue na to sa possible na gera sa pinag-aagawang teritoryo, kung hindi nabibigyang diin. So, do you think yung pahayag ngayong araw o last day ni Scott Ritter ay isang wake-up call sa ating mga Pilipino na nandito na tayo sa crossroad na pag hindi nagkaroon ng policy shift, kung ewan ko ba kung magkakaroon ba ng panibagong administrasyon by that way or talagang mag 360 recourse ang presidente, talagang kamatayan ang kahantungan nating mga Pilipino. Well, alam mo, maswerte na ang Pilipinas kung makipaggera sa kanila ang China, at least, no, afterwards, makakahingi ka ng reparation. Bago yung humantong sa boom, 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 there are a lot of different steps, no? Pwede pa kayong mag-severe ng trade relations, Diba? Pwede magkaroon ng silent embargo ang China ng Philippine products. Hindi ba? Maraming bagay bago mag-boom, boom, boom. At makikita mo na lang na nasasakal ka na dahil nga China is your number 1 trade partner. Hindi ba? Kung makikipag-away ka sa number 1 trade partner mo, sino ang ipapalit mo? Sino bang gusto ng produkto ng, di ba? Sino? Kaya nga China yung naging number 1 trade partner mo dahil nga sila nga ang bumibili ng mga produkto mo eh. Hindi naman itong Amerika at yung itong mga yung Europeans, etc. Dahil nga ang produkto ng Pilipinas agricultural. Itong mga prutas, yung mga ganyan. China is the nearest neighbor, the nearest biggest neighbor that you can send these agricultural produce, no? Na maliit ang logistical cost compared to the United States and Europe. And even Japan. Well, Japan is a small market when it comes to fruits. Ilan lang ba ang population ng Japan? China is a 1.6 billion market. If you lose access to that market, you're going to lose in the long run in the economic game, no? Kaya nga itong iba't ibang ASEAN countries, no? Recently I watched itong ano bang forum ito? I think it's a BRI forum. Tapos yung Thailand and Vietnam nagko-competition ngayon sila kung sino kanilang magna-number 1 na magpapadala ng export ng durian, hindi ba? Kasi nasa 1.6 billion market. Where in the world will you ever to have an access to a 1.4 billion market? Mas gusto mong awayin. Kung hindi pa naman tayo sira, inuumpog natin yung ulo natin sa pader. Hindi ba? You need access to that. And in order for you to have access to that, you have to have a good and friendly relations. Focus on what you can achieve. Focus on what you can agreed on. Diba? And then have a little cumulative success one step at a time. Huwag kang magmamadali. Ano ba? Ito itong mga to, gusto na nilang makuha lahat. Paano ba kukuha lahat? It's impossible. That's a very unrealistic goal. You have to have little cumulative success. That's how diplomacy work in real life. Hindi ba? So tama itong si Scott Ritter. No, grow up. Ang ibig sabihin lang niya ng grow up, my God, stop this political immaturity. No, that's not how international relations work. That's not how diplomacy work. International relations and diplomacy are for the patient. Okay? These are fields not for the weak of heart, those who are impatient, and those who lack creativity on how to resolve disputes. So, kung ikaw, diplomat ka, na wala ka ng mga ganyang katangian at nagsasalita-salita ka dyan sa media, pwede ba, can you please step out of the spotlight and let people who actually know what they're doing, who have actually studied conflict resolution, who actually know how to deal with the Chinese,
take the job dahil nakasalalay dyan, no, sa skill ng mga diplomat natin ang kinabukasan ng over 100 million Filipinos. Diba? Kung wala kang skills, kung ayaw mo, if you are impatient, diplomacy is not for you. Do something else. I don't know what it is. But leave diplomacy for those who have actually the courage, the patience, the intelligence, the creativity, and most especially, the cultural sensitivity on how to negotiate with the Chinese. If you don't have any of that or all of that, leave. Diba? Do something else, leave, give the job to somebody else. I don't know what you want to do. Because ang nakasalalay dito, ang kinabukasan ng mga Pilipino. Opo. Sas, ang gumagalaw ba sa ating gobyerno ngayon, mga diplomat, kaugnay dito sa usapin na ito, or mga politiko? Oh well, ang mga diplomats na kakilala ko, nagtataka rin sila kung anong ginagawa nito ni Bongbong Marcos. I don't know if you have spoken with any diplomats. I think there's some sort of a gag order with them. Kasi noong panahon ni Duterte, dami kong diplomat na nakakausap, no? Ngayon, kaunti-kaunti na lang. I don't think ang mga diplomats ang gumagalaw sa atin ngayon. Okay, ang nakikita natin na maingay itong si Commodore, ano bang posisyon nito ni Tariela? Basta Commodore. Tariela na lang. Ito ni ito ni kagalang-galang na Tariela, no? Sino pa ba yung ambassador natin sa United States, imbis ayusin niya yung namawalan ng visa ng visa na requirement ng mga Pilipino para makapasok ng Amerika, ito'y nakikialam siya dito sa isang usapin na hindi naman siya naka-assign, hindi ba? So yung mga nakikita natin this is not diplomacy. This is actually dramatics, no? Ang hilig natin sa drama It will never work, no? Wala kang magigain diyan. Ang nagigain lang talaga diyan is yung mga taong nandyan sa matataas sa posisyon dahil nga malaki ang budget ng Amerika para maging anti-China ka. That is a known fact. Yung mga Pilipino nakikinig, i-google ninyo kung magkano ang budget ng Amerika para sa anti-China propaganda. It's staggering. Kung gusto ko nga lang maging mayaman, no, overnight, pwede naman ako maging anti-China kung talagang mukhang pera lang talaga ako.